Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat at welcome sa ating Midday Boost program. And ito po yung final part ng pinag-uusapan natin. Paano nga ba pakisamahan ang mahirap kasama? And nung Monday pinag-usapan natin ito kasi we are preparing yung sarili natin para sa Holy Week. Ito po yung Holy Week na magiging schedule natin. It's gonna be the whole week na Semana Santa, di ba? Mas kilala natin siya sa word na Semana Santa. And we are preparing ourselves para sa Good Friday, kung saan tinatawag natin itong my family at the foot of the cross. That's the reason why pinag-usapan natin itong topic na ito, kung paano pakisamahan yung mahirap kasama. Kasi madalas nag struggle yung mga tao when it comes about pakisamahan yung anak, asawa, pakisamahan yung coworker, pakisamahan yung mga circle na nakakasalamuha natin, yung circle of friends, circle of coworkers natin, 'di ba? Nahihirapan. Yun po yung reason kaya sinimulan natin ito. At ngayon yung final part na pag-usapan po natin na unang-una sa lahat, kung nahihirapan kang makisama, kailangan mo ring tandaan na may nahihirapan rin na pakisamahan ka. Bakit ganon? Kasi iba-iba tayo ng kinalakihan, iba-iba tayo ng way, kahit iisa pa yung kinalakihan yung lugar, iba-iba pa rin kayo ng way kung paano nyo i-deal yung iba't ibang sitwasyon. May mga tao, for example, even nga sa paglilinis Sa paglilinis, meron kang technique, meron rin siyang technique. So madalas may misunderstanding kasi minsan gusto nating ipilit yung gusto natin, iyon nga yung gusto rin nila. So magkakaiba. So nahihirapan kang makisama. Pero remember, nahihirapan rin yung iba na pakisamahan ka. Yung pangalawa, pinag-usapan natin na kahit anong mangyari, wag mong hahayaan na lumabas is lason sa bibig mo. Anong ibig sabihin nun? Lumabas yung lason. Wag nyo pong hayaan na dahil sa, alam mo yun, sobrang inis mo, makakapagsalita ka ng hindi maganda. Bakit? Kasi anumang lumabas sa ating bibig, hindi na pwedeng mabawi. Lahat ng lumabas sa bibig, yun na yun. And pangatlo, kahit inis na inis ka, huwag kang magtatanim ng sama ng loob. Bakit hindi ka dapat magtanim ng sama ng loob? Kasi ending ikaw lang rin po yung mahihirapan diyan. Pag yung tao, 'di ba? May sama ng loob. Minsan gusto nilang gumanti. Pero yun nga yung pinag-usapan natin kahapon eh. Huwag kang gaganti. Kung gaganti ka man, sabi sa Biblia kahapon, gaganti ka ng kabutihan. Tatalunin mo yung kasamaan ng kabutihan. Sinabi rin natin na huwag nating ibababa yung level natin. Parang pag niloko tayo, lolokohin rin. Na mababa na nga para sa iyo yung panloloko, gagayahin mo pa. So mas mababa ka dyan. So sa final part natin, siguro habang sinusubaybayan mo to, marami kang naaalala. Naalala mo yung mga taong nahihirapan kang pakisamahan, naalala mo yung mga taong nasaktan ka, naalala mo yung taong sinaktan mo. Marami kasi tayong nakasalamuha sa buhay natin. Yung iba sa inyo, medyo matagal nang nabubuhay sa mundong ito. So marami na kayong nakasalamuha sa mundo. Yung iba nga sa inyo, marami na rin yung amo nyo dito. Yung iba sa inyo, marami na kayong mga ka-churchmate na nakasalamuha. Iba-iba talaga ng ugali. Pero tandaan nyo po ito. Di ba, merong verse na nakasulat ganito. Alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Lahat daw ng bagay is para sa ikaibubuti natin. And then merong layunin. Merong purpose. And sabi dito na lahat daw, lahat. And then while thinking about para sa final part natin, alam niyo po yung naisip ko? Naisip ko na kung hinayaan yan ng Diyos na makasalamuha natin, ito na yung final part. Minsan ginagamit ng Diyos
yung ganitong tao, ganitong uri, ganitong like komplikadong pakisamahan, parang hindi mo maintindihan. Para ano daw? Turuan tayo. May mga bagay po na hindi natin natututunan sa madaling paraan. Sabi nga nila, kapag natuto ka sa pressure, lahat nagiging madali. Pero kapag natuto ka sa madali, lahat nagiging mahirap. Parang kapag lumaki ka na mahirap, lahat sa'yo, in the future, magiging madali. Pero kapag lumaki kang madali yung lahat, magiging mahirap yung future. So, kung hinahayaan ka ng Diyos na nasa ganyan kang circle siguro ng pamilya, komplikadong pakisamahan, laging minamata ka, anong dapat mong intindihin? Isipin mo, bakit kaya ganito yung turing nila sa akin? Kasi baka po, nakikita mo yung mali nila, pero hindi mo nakikita yung mali mo. Kasi may mali ka rin. Hindi tayo tatratuhin out of nowhere ng kung sino-sino man ng ganyan. No, kapag magiging humble tayo, may matututunan tayo dun. That's why, instead of magreklamo ka, bakit may ganito, bakit ganito, mag-pray ka. Tanungin mo yung Diyos, Panginoon, anong lesson yung matututunan ko sa pakikisama dito? Kasi for sure, meron kang lesson. Kayo po na merong amo, tapos komplikado sila sa umpisa, tapos ngayon is parang mag-best friend na kayo, parang magkapamilya na kayo. Alam niyo po kung bakit? Kasi natuto kayong mag-adjust. Natutunan mo na hindi pala minsan sila yung mali eh. Minsan, tayo rin yung kailangan mag-adjust. Yan po yung final part natin for today. Samahan po kami ngayong weekend na to. Ito po yung ating address. Ito po yung ating helpline. Ito rin po yung ating schedule kapag weekend. Okay? Scan nyo na lang po yung QR code for more information. Mga kaibigan, so paano po naway itong week na to, itong weekend na to ay maging blessing para sa inyo. Kung natulungan po kayo nitong part 1 hanggang 5, sana po ma-share ninyo yung link para sa lahat. Panoorin nyo po sa YouTube channel para makita nyo po lahat ng part 1 hanggang part 5 nitong naging topic natin this week. Pagpalain po kayo ng Diyos.